Isaiah chapter 30, verses 20 to 22. Although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your eyes you will see them, whether you turn to the right or turn to the left. Your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Then you will desecrate your idols were laid with silver and your images covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, "Away with you." Na kung sa Tagalog po ay para kayong pinakain at pinainom ng Panginoon ng kapigitian at paghihirap. Pero kahit na ginawa niya ito sa inyo, siya na ang guro ninyo ay hindi magtatago sa inyo. Makikita ninyo siya at marinig ninyo ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan, saan man kayo naroroon. Ituring na ninyong marumi ang inyong mga Diyos-Diyosang gawa sa pilak at ginto. Tapon nyo na parang napakaruming basahan at sabihin, "Ayaw ko nang makita kayo." Magandang araw. Ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang idolatry is an insult to God. Ang una pong katuroan na natutunan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay lack of trust in God leads to sin. Kung mapapansin po natin na kada kumikilos tayo ng sarili lang natin, ito lang gabay mula sa ating Panginoon Diyos. If hindi yun nag-feel, na-accomplish natin siya. But nalalabag natin yung kautusan ng ating Panginoon Diyos at napupunta tayo sa kasalanan. Tayo ay umiwalay sa layunin ng ating Panginoon Diyos kapag kumikilos tayo ng sarili natin at walang guide from our Lord God. Kaya lahat po ng ating gagawin, miski sa pagkain, ay pagkatiwala natin ito in the name of our Lord, because lack of trust in God leads to sin. Ang natutunan ko naman po sa pangalawang kataraan ni Pastor Russell Ocampo ay idolatry is an insult to God. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang insulto sa ating Panginoon, kasi isipin po natin, ang ating Panginoon Diyos ang nagpalaya sa Ehipto. Ang daming ginawa ng ating Panginoon Diyos na himala. Ang dami niyang sinunod na salot para sa inyong Egypt na palayain ng kanyang bansa. At hinati pa nga ng ating Panginoon yung dagat para lang makalaya yung bahay niya. Pero nung pagdating ng panahon na nag-establish na ng kingdom yung pinalaya niyang bansa, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Di ba po, ang laking insulto nun sa Panginoon. So, idolatry is an insult to God. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Ocampo ay God afflicts and guides. Kagaya pa ng sinabi sa ating talata na Isaiah chapter 30, verse 20 na para kayong pinakain at pinainom ng Panginoon ng kapighatian at paghihirap. Sinusubuan ng Panginoong Diyos ang sarili niyang bahay ng paghihirap to call them back para bumalik yung bahay niya sa kanya, kasi the more we struggle and the more we realize that yung iniidolo natin o yung mga Diyos-Diyosan na hindi sila makatulong sa paghihirap na sinisend sa atin ng Panginoon Diyos, maano po tayo na marirealize pa natin sa sarili natin na yung Panginoon Diyos talaga yung need natin sa buhay natin. Kaya po ayun, nagsasend po siya ng mga pagsubok tsaka paghihirap to call our back to Him. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.